Doktor, sa ngayon po 'no, hindi ko na po hingin detalye kung ilan po ang ating mga kasalukuyan na mga Doppler radar, mga satellite, et cetera. Sa ngayon po, ideally, para ho mas maging maganda at mas lumapit-lapit ano po, gumanda yung accuracy forecast ng Pag-asa, may bagyo man o wala, ilan pa po ang kakailanganin niyong mga gamit? Ano ho itong mga gamit na ito at magkano po ang budget na kailangan po ninyo? Una ito mga nabanggit yung mga Doppler radars kasi, ito yung, nagbibigay ng, mahalagang ekwipo nasabi ko na lalong-lalo na sa pag-monitor at Hmm, pagtaya ng, mm, rainfall. mm. Some of these are actually, na-installed many years ago. Right now we have 19 radars na. Halos na-cover na yan, yung buong kapuluan natin, but of course, kailangan natin i-upgrade ang iba dahil more Mm, than 10 years na. So mm, we are fortunate naman na ang suporta ng ating pamahalaan ay nandiyan. In fact, early this year na-inaugurate namin ang bagong radar sa Iloilo, and currently we are the process of purchasing mm, anim pa para mm, i-upgrade yung mga ibang lumang radars. Of course, Doppler radar is just one of the facilities or mm, tools na ginagamit ng Pag-asa. Sa mga flooding na nangyayari siguro lalo na dito sa mm, urban mm, area sa mm, Metro Manila, mhm, mga hydrological sensor siguro para ma-monitor yung mga aktuwal na flooding. But of course, may mga inisyatibo naman kami in partnership with yung may mga partners po kami maliban sa pondo na nakukuha namin sa pamahalaan. mm, Kagaya po dito sa COICA, we are implementing a project dito sa Greater Metro Manila. So mm. kapag matapos na ito ay makakatulong po ito. Op Then more than the forecast, kailangan, of course, alam natin kung dapat mm, mm, mai-disseminate ito on time, no, para magamit ng ating mga kababayan. So mm, may mga pamamaraan naman po kaming ginagawa maliban sa close coordination with concerned agencies. ah, Paggamit ng social media kasi opo, opo, mahalagang para po sa pamamaraan po ito. dissemination real time. Anyway, Yes opo, po, opo, 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 and then sige. may panahon app kami na Okay. anyone can download, at Mm, yun ay malaking tulong. So hmm, of course ito ang mahalaga, ma-maintain, no, ang itong mga facilities, at mhm, every year naman ay pinopropose naman namin sa ating pamahalaan, at we're happy naman ay nabibigyan naman kami opo. ng sapat na pundo. Sapat sapat na pondo oo, as in sapat na pondo, okey na po kayo sa inyo pong pondo, sir? Okey na po kayo? I mean to be, alam ko po sorry sir, kasi nga kaya ho kami tumawag nga dito kasi meron kami ilang nakapanayam din, sinasabi nga talaga, ideally, yung mga counterpart ng mga bansa natin, yung binabanggit yung Doppler radar na iyan, kung 10 years na yan, kasi nga ang teknolohiya po, 'di ba pa-upgrade ng pa-upgrade, 'di po ba, sir? Tama ano po? 'Di ba ngayon po yes, sir, Yes po, okay. Opo. yes po, yes. Kaya nga may mga bansa, kung magtataka ho kayo, talagang early yung kanilang forecast at mas accurate. And then sa research po na ginawa din po namin, bagamat kayo po yung siyentista, talaga sinasabi na kung maaari, marami ka talaga nakapwesto na mga gamit para yung lugar na iyon, yung granular site na iyon, ika nga, agad mo makukuha yung datos at makakapagbigay ka ng prediction na mas accurate. So sa ngayon po sir na setup po ninyo, ano po ang wish list ninyo? Kung meron man, opo, para po mas gumanda pa po at mas maging accurate po ang inyo pong forecasting at pagbibigay po ng babala. Well, ang services ng Pag-asa ay hindi lamang po sa itong pagtaya ng panahon. May mga services kami na sa mga mahalagang sector, like for example sa marine, maritime Mhm, industry, to ensure the safety ng ating mga mm, kababayan, mm, lalong-lalo ang hanap buhay ay sa mm, laot, mm, nagbibiyahe. Ano mm, po sa airline industry, may mga opo, stations po kami sa mga airports na mm, nagbibigay ng mga services sa airline industry. mm, Well, kailangan of course more facilities, like ang ating bansa being an archipelagic at medyo rugged ang terrain, ano. mm, Ah,
We have networks of automated weather stations. Ito po yung kahit walang tao ay pwedeng magbato ng data. So ideal ito sa mga areas na medyo remote. So ito yung patuloy naming dinagdagan ang numbers nito para mas dense, at least comparative with mga advanced countries, no. Opo. Plus of course na-mention ko ang high-speed computing na para ma-integrate or ma-access lahat ng mga data na to. And of course, we're trying or to explore the potentials of artificial intelligence para ma-improve lalo ang forecast namin. Not Opo. necessarily to replace itong expertise ng ating mga Tao mismo, mga forecasters. tao, mga Opo, scientist. Opo, opo. So, and then yung upper air data, ito yung most of our data ay ground-based, no? So, kailangan din po natin ng datos at different levels in the atmosphere. Kailangan natin ng radio sound or upper air data. Right now, we have Opo. 11, but nasa programa naman po namin na madagdagan ito. Okay, opo, Yes. sige. Sige po. So, ito sir, some opo, sige. of the equipment na nasa programa naman po namin. Nasa programa niyo po and need funding. Ano po? Hindi ho may tatanggi yan. Kailangan po ng Yes, funding. yes, opo. Kaya nga po meron pa ho tayong JICA, di ba, ng mga cooperation para po makatulong sila sa pagbibigay po ng mga equipment na to, di po ba? No? Yes, yes, okay. tama Opo, po. sige. So, Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.